Mga kabida, isang magandang oras sila at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay lang po tayo ng reaction po mga kabida, dito ho sa listahan po na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po mga kabida, na sinasabi ho na mga kumpanya kung saan po meron pong pinakamaraming kontrata po sa flood control projects po ng gobyerno po mga kabida. At alam nyo ba, isa po dito sa mga kumpanyang ito, may connection po makabida kay Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita mula sa TV5. Alright? Ang title po dito mga kabida, kabilang sa top 15 contractors ng flood control projects. Ayan. Eto po. Ika-8 sa listahan ng 15 contractors o 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects ang SunWest Incorporated na konektado kay Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa ibinahaging listahan ni President Bongbong Marcos, lumabas din na ika-9 sa top 15 lists ang High Tone Construction and Development Corporation na konektado naman sa kapatid ni Congressman Ko na si Christopher Ko. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na wala siyang inakusahang opisyal ng gobyerno kaugnay sa umano'y maanumaliyang flood control projects. If there is evidence of corruption, of embezzlement, or any kind of wrongdoing, that's when we will move. Saad niya sa isang press conference ngayong Martes, August 11. Narito po, ito hong mga listahan po, mga kumpanya, top 15 companies na nagkaroon po ng proyekto po mga kabida, flood control projects po mga kabida. Okay? Ito po, pinangunahan po ito mga kabida ng Legacy Construction Corporation, Alpha Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Incorporated, SunWest Incorporated, ito po yung kumpanya po ni Congressman Ko po mga kabida, at ito pong High Tone Construction and Development Corporation na pagmamayari po mga kabida ng kapatid po ni Congressman Ko na si anong tawag po dito, Christopher Ko po mga kabida, kasi konektado do ito kay Christopher Ko so most likely baka siya po ang may-ari po dito mga kabida. 888 Construction and Supply Incorporated, Royal Crown, Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawaw Builders, MG Samidan Construction, LR Tiki Builders Incorporated, at ito pong Road Edge Trading and Development Services mga kabida. So yun po, 15 mga kumpanya, construction firms na nagkaroon po ng mga kontrata po mga kabida sa flood control projects po ng gobyerno. Now, anong masasabi po niyo dito? Dito ho sa inilabas po na listahan po mga kabida ni Pangulong Marcos. Vindicated ba dito ho si Senator Panfilo Lacson po mga kabida nang sinabi po niya na may mga opisyal po ng gobyerno lalong-lalo na po lawmakers na nagkaroon po ng kontrata sa flood control projects po mga kabida, kung tutuusin po mga kabida dun sa expose po ni Senator Lacson, meron pong 67 lawmakers daw doon, mga kabida. Ewan ko po kung ito ba ay kontrata doon po sa flood control, mga kabida, o ibang mga proyekto, ng gobyerno, mga kabida. Okay? Kaya nga, maganda po itong imbestigahan po, mga kabida, ito pong flood control projects. Kasi billions of pesos po yung involved dito, mga kabida. Kaya nga hanggang ngayon, pati si Pangulong Marcos naghanap pa, kung ano na pong nangyari doon po sa flood control projects po ng gobyerno. Kung bakit hanggang ngayon, meron pa rin mga pagbaha po, mga kabida, sa Metro Manila at ibang bahagi po ng Pilipinas. Okay? Kung maalala po ninyo mga kabida, nung second SONA po ng Pangulo, sinabi po niya na meron pong 5,500 flood control projects po ang tinapos po ng gobyerno, para po maibsan ito hong problema sa baha. Pero anong nangyari? After several days po mga kabida, bumaha po.
Okay, bumaha po. So, hindi ho nakaimik ang Pangulo po doon, mga kabida. Kasi unang-una po, palpak yung kanya hong zona eh. 5,500 flood control projects. Ano nang nangyari po doon? At saan na po yung 5,500 projects po, mga kabida? Kaya nga, hinanapan po ang Pangulo po doon, mga kabida. Ano? Kaya ngayon, porsigido ang Pangulo na habulin ito pong mga tao, mga opisyal po ng gobyerno, mga personalidad na nasa pribado po, mga kabida, na nagkaroon po ng kumbaga nagkapera po dito ho sa government projects na wala naman pong nakita kong resulta po, mga kabida, according to some reports, mga kabida, ano? Okay? Now, speaking of investigation, after dun ho sa latest na State of the Nation address po ng Pangulong Ferdinand Marcos, kung saan po tinawag po niya itong mga opisyal po ng gobyerno po, mga kabida, na walang hiya. Okay? Pati yung mga nasa pribado po, ano, na kakontsaba po ng mga opisyal po ng gobyerno, mga kabida. Sabi po niya, mag-iimbestiga daw ang gobyerno. Sa ngayon, wala pa pong malinaw po, mga kabida, kung anong ahensya po ng gobyerno ang pwede hong mag-imbestiga ho dito, maliban po sa COA, ano? Sa editorial po ng The Philippine Star, sinabi po doon, mga kabida, na meron daw isang kongresista na nagsabi na handa raw ang House of Representatives na mag-imbestiga ho dito. Lalong-lalo na po itong TRICOM, mga kabida, ano? Okay? Now, sa tingin nyo ba, karapat-dapat ba ang House of Representatives na mag-imbestiga ho dito, ano? Isa po sa kanila pong mga mambabatas po medyo questionable po, mga kabida, ano po, no? Isa pa po, ito pong Blue Ribbon Committee, nagpahayag na din ng interest ito pong si Senador Rodante Marcoleta na mag-imbestiga dito ho sa flood control projects. Mas okay pa ito pong Blue Ribbon, mga kabida, kaysa dito ho sa House, ano? Kasi sa expose pa lang, mga kabida, ano, ni Senator Panfilo Lacson po, na may mga congressmen na involved dito ho sa corruption daw, mga kabida. Ito corruption daw. It remains to be seen pa po hanggang wala pong resulta po yung investigasyon po na gagawin po, mga kabida, no? Okay? Sa madaling salita po, dito ho sa usaping investigasyon, para sa akin hindi po dapat ang House po ang mag-imbestiga ho dito, ano? Ibigay na lang po natin sa mga law enforcement agency like NBI, o di kaya pwede hong mag-create po ang Pangulo ng isang truth commission po dito, ano, mga kabida, para imbestigahan po ito. Hindi po ang House. Kasi hindi naman po maganda po, mga kabida, na iimbestigahan po nila yung kanilang mga kasamahan po, ano? Okay? Kasi we are talking here dito ho sa expose po ni Lacson at ni Mayor Magalong po ng Baguio City, na may mga mambabatas na involved daw dito ho sa mga kontrata sa mga proyekto po ng gobyerno, at kabilang na po dito itong flood control projects po, mga kabida. And do you think magiging effective, mga kabida, ito pong House of Representatives, ano, na imbestigahan po ito? Baka po magkakaroon po ng questionable result, mga kabida, kasi hindi po natin maiiwasan po, ano, na questionin at magkakaroon po ng duda dito ho sa investigasyon po ng House. Dahil ho, ang iniimbestigahan po, mga kabida, ito hong mga kasamahan po nila, no? Hindi po gaya doon ho kung pribado man o Truth Commission, hindi kaya NBI ang mag-imbestiga po dito, ano? At least, okay, wala ho tayong masasabi po na baka mayroon pong connection. Baka po magkaroon po ng, anong tawag po dito, whitewash, mga kabida. Alright? So for me, it's a big no-no, ano? Kung ang House po ang mag-imbestiga. Hindi naman sa gano'n na wala ho tayong tiwala po, mga kabida, pero hindi po maganda tingnan, ano? Na ang mag-iimbestiga po, mga kabida, yung mga kongresista, kung saan pong iimbestigahan po, mga kabida, dito, kung meron bang
connection or sangkot ba yung mga ibang mga mambabatas dito ho sa transaction po ng gobyerno, ano? Kontrata po ng mga proyekto po ng gobyerno, mga kabida. Okay? So, abangan na lang po natin mga kabida sa mga susunod na araw, ano? Kung sino yung ahensya po ng gobyerno pwede hong mag-imbestiga po dito, kung magtatayo ba ang Pangulo ng isang investigating body. Kasi ito hong si Mayor Magalong willing po mga kabida na pangunahan kung meron man pong itatayong investigating body, ano, para imbestigahan po itong maanomalya po mga kabida na proyekto po ng flood control. Alright? Okay? So, yun po. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin po dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.